Hey, what's up guys? Welcome back para sa second episode ng Inhuman Podcast. And ano ba? Happy New Year. Happy New Okay. Year. Kasi ano ba? Medyo matagal na sundan yung first episode natin kasi ano eh. 2 weeks. Naging 2 weeks din mahigit kasi busy. Tapos ayun na, medyo naging maraming inasikaso. So, hindi agad namin nasundan. But this time, of course, pipilitin talaga namin maging consistent kasi ito, kagaya naman nito, madali naman namin naasikaso kasi parehas kami available. Tapos, ayun, baba. New Year muna, ano yung balita? Balita sa New Year mo. Ayun. Ako pinagkakabala ko right now, di ba na nakarang podcast na mention ko, may binibuild akong negosyo. So right now, start na bago matapos yung 2024. No? Kaya ang ganda ng, kasi ang ganda sa feeling na na-manifest mo yung pinlano mo last month. Negosyo. So ganun yung pinagkakabala. Ano ba yung parang nakikita ko pinopost mo yung sa car rental? rental. Legit? Oo, legit. Ayos oh. Ikaw brother, anong pinagkakabala mo? Nakita ko may mga pinapasiyo kong babae. Hindi, mga ano naman. Mga, ay, sa paggawa ng music video, ay, videography pa rin. Siguro mga bandang mid ng 2024, ano eh, mga real estate yung mga binibidyoan ko. And then, ngayong ito naman, ito medyo patapos na yung 2024, nagkaroon ako ng opportunity mag-shoot ng 2 music video. So, ayun. Ang bangis. Yun naman. Parang ano lang. Masarap din sa feeling yung, ayun, kagaya nung parang nasabi mo nga, nagmamanifest, lalo't parang nandun yung line of passion mo. Ginagawa mo. Parang laro lang sa'yo, no? Pag mga... Kapag nag-enjoy ka talaga, parang laro lang talaga sa'yo. Speaking of which, siyempre, pinag-usapan natin ngayon yung mga about sa nangyari nung bago mag-New Year, ano pinagkaabalaan. Ngayon, ang okay na pag-usapan natin, all about New Year culture ng mga Pilipino. Kumbaga parang, ayun, di ba nakikita mo minsan sa social media yung New Year, New Me. Oo, tama yan. Nakikita mo ba yung mga ganun ano? Oo. Ano yun? Ang tawag nito? Parang yun yung napaka-common na quote ngayon mga pinopost nila. Meron pa dyan yung mga ano yung page 1 of 300 something ba. Hindi ko alam eh. Depende sa taon, depende kung leap year eh, no? Pero teka lang, bago pala tayo mag-start, shoutout pala sa Prime Espresso. Okay, so hindi naman ini-sponsor but pinayagan kami ng owner na mag-shoot dito and napakalaking opportunity nyo kasi napakaliwalas ng lugar, napaka-aesthetic. So, makikita nyo to sa Lancaster. Meron din silang page. Ililink ko na lang din sa baba. Basta Prime Espresso. Tapos, magpapakita na lang din ako ng mga montage nila dito. And then, ano pa ba? Ayun. Thank you sa pag-welcome sa amin. And, ayun. Yun lang. Solid yung kape. Solid yung kape. Tapos ay na, sabi mo kanina, New Year, New Me. Tapos ano yung binanggit mo? Oo, yung mga New Year, New Me. Parang Filipino culture siya. In a way na kung hihimayin mo, meron yan laging cons and parang pros and cons. Pros and cons. Oh. Parang ikaw ba sa tingin mo? Ano ba yung mga parang naaalala mo na about sa New Year, New Me ng mga Pinoy or mga kilala? Kwento mo naman kung naalala. Wala, total, mga Pilipino lang din naman kakilala natin. Magaling sa simula ng taon eh. Ito example, sa mga nagji-gym. Pansinin nyo kapag January hanggang bago mag-summer, dami nagji-gym yan. New Year, New Me nga eh. Pero unti-unti na mababawasan yan. Pero yung going back doon sa kanina, doon sa question mo kanina, ayun nga, sa sarili ko kasi, may times na guilty ako na na-apply ko yung New Year, New Me, pero sa simula lang. Alam mo yung minsan parang, napaka ano eh. Oo. Lalo't New Year, napaka ano eh, parang nandun yung momentum para magsimula. Fresh start. Nandun lagi yan. Guilty tayo dyan. Guilty ako dyan. And then, kapag along the way, para i-prolong, pag dumating na yung challenges, pag dumating na yung mga excuses, mapa-valid man, mapa-hindi, yun na. Nawawala na yung New Year, New Me. Bumabalik ka sa ano ka nung 2024, ano ka nung 2023, procrastinate. Ayan.
Procrastination, di ko alam pronunciation. Yung hirap eh. But ayun nga, sana hindi lang sa simula lang. Ano yun? Ayun, good thing na nabanggit mo yan. Kasi ako ay notice na sa ating mga Pilipino, na parang, alam mo yun, lagi siyang nakatied up yung New Year, yung plano sa pagpo-procrastinate. Kasi, imagine mo, December, pre, medyo gusto mo ng panibagong buhay, di ba? December 1 ka nagplano, January 1, pag nag-New Year, ang gagawin ko, magpapaka-healthy na ako, change my lifestyle, mag-gym na ako. Pero question ko lang doon, nung nagkaroon na ako ng awareness nito, kasi dati ganun din naman ako. Nung nagkaroon na ako ng awareness, ang question ko lang doon, why you need to wait Oo, for tama yun. January 1 something? And Sa pool. every moment sa buhay mo, hindi ka naman Pwede naman. Pwede ka naman mag-do eh. So, kumbaga yun yung nakikita kong cons dito sa mga nakikita kong New Year, trending New Me. New Year, New Me ng mga resolution ng mga Pilipino. Oo. Yun nga. Ano siya, parang panimula lang talaga. Hindi siya madaling, kung hindi buo yung will mo, hindi mo talaga siya matutuloy ng consistent eh. Hindi mo hanggat nandun yung mentality na New Year, dun ko sisimulan, parang mali eh. Kasi nga, kagaya nga sabi mo, any time of the year, kahit gitna pa yan, kahit sabihin natin November 30 mo iplano yan, kahit pasapul na, patawid na ng taon, di ba? Hindi dapat maging yun yung pinaka-motivation kasi New Year. Oh, actually, kasi Nagiging excuse na lang yan eh. Dapat lang siya, dapat tool lang siya. Siguro, may mga tao din naman na nakukuha yung momentum. May mga tao na nakukuha yung momentum na talagang pag New Year, talagang nagbabago sila. May mga kilala rin akong ganyan na talagang motivated sila hanggang sa nagiging lifestyle na nila. Diba? Pag workout, pagbabawas ng timbang, nagiging consistent na sila. So ibig sabihin, di sa sinabi mo, ang pagbabago sa buhay, it is not about when. Kundi, it's all about your decision. Oo. Hindi kung kailan ba yung New Year. Hindi nakabase sa panahon. Kailan ka ba nag-decide na, uy, medyo hindi na maganda yung sa sarili ko. Dapat ngayon magbago. Parang within yourself dapat. Hindi nakabase sa panahon. Mindset ko rin. Birthday pa ni kung sino man yan. Yung mga ganun. Hindi dapat nakabase doon yung magiging pagbabago na gagawin mo. Actually, kasi ako, ito example lang. Meron akong friend, just to share the story. Na every year makikita ko siya parang bibili ng mga equipments like gym equipments, gym. Gagastos ng mga ganyan, membership, magtatanong sa group, pero pagdating sa consistency, nawawala. Kasi lagi niyang hinihintay yung kada New Year. Kumbaga New Year, January. Pagdating ng third month, wala na. Patay na, par. Imagine mo, 3 months ka lang, wala kang consistency. 3 months ka lang consistent, and dami-daming, merong 12 months sa isang taon. Tsaka example lang yan eh, yung pagbubuhat, yung di ba? Yung pagbabago ng transformation sa katawan, body, health. Example lang yan eh. Sa sobrang dami na pwede mong gawing pagbabago sa sarili mo. Tapos, balik tayo dun sa pag-lose ng weight or pagta-transform ng body mo. Yun eh, hindi yan uubra ng 3 months lang eh. May makikita kang pagbabago in 3 months, but hindi enough yun para masabi mong yung satisfying ba. Kasi along the way talaga, merong challenges talaga. Hindi maiiwasan. Pwedeng magkasakit, pwedeng problema sa family or person. May roadblocks talaga. But, it's up to you kung paano mo lalagpasan yun eh. Relate ako dyan. Kasi, before ako mag-start mag-workout talaga, overweight talaga ako. Pag makita mo ako, halos caterpillar na ako. Imagine mo, 5'11", right? Tapos, overweight ka, nasa 96 kilograms ka. Parang dumating sa point na, hindi na ako to ah. Pero nagba-basketball ka noon pa? Hindi pa, men. Hindi pa talaga. So, until such time... Hindi ka talagang avid na nagba-basketball talaga? Nagba-basketball ako.
Pero not to the point na yung lagi-lagi. Oo. Parang hindi ko pa siya parang, kapag ano lang, pag may pagkakataon lang. Oo. So yun, parang going back doon, na-realize ko na gano'n na yung situation. Hindi ko na hinintay yung isang taon. Mm. Kumbaga nag-decide na ako na ito yung gusto kong gawin lifestyle. Tapos ngayon, up to na, parang 3 years na ata, na consistency. Nakikita ko yung mga story niya na nakaraan, nag-umpisa ako. Mm. Sisikip ng commit ko. Mm. Pero, ayun yung parang biggest learning ko dun sa process is, hindi lang dapat about New Year yung New Year New Me. Mm. Kumbaga dapat, it's all about everyday decision, consistency na itong araw na ito may magbago. Oo, tama Parang yun, tama. ganun ko siya nakita. Oo, tama yun. Napaka ano nun. Minsan nga yung body transformation na yun, yan pa yung parang nagiging ano, inspiration sa ibang aspeto ng buhay mo. Oh, okay. Di ba? Mm. Like, pag nakita mo na talaga yung result, tapos na-realize mo na, puta, ano pala to, ito yung naging commitment ko, tapos nakita mo yung pagbabago, parang sabi mo, ito pala yung kaya kong magawa. Lalo yung mga from fat to buff. Yun. Pag nakita mo yung ganun, yung mga before and after, lalo't ikaw mismo yung sarili mo yung nakita mo. Naiisipin mo sa sarili mo na, ito nagawa ko to eh. Hindi madali ito eh, sa totoo lang. Hindi madali kasi literal na dugot pawis yung talagang na-spend dun eh. So, pwede mo apply sa ibang aspeto ng buhay mo, like business, relationship sa ibang tao, di ba? Ang ganda niyang sinabi mo kasi ano yan eh, parang nakalimutan ko yung analogy pero kapag may gusto ka daw baguhin sa buhay, gusto mo may magbago sa finances mo, gusto mo may magbago sa relationship mo sa family mo, gusto mo may magbago sa the way you talk to other people, you improve yourself. Ang dapat palang magbago mo is yung mismong ikaw. Hindi dapat yung parang result. Parang pag mo babaguhin yung result, ikaw yung roots niyan eh. So, pag nagbago ka in a way, mindset mo, tapos nag-fitness ka, syempre may confidence ka na, Brad eh. Magiging iba yung paggalaw mo, iba yung paghinga mo, iba yung pagsasalita mo, iba yung confidence level. Kaya, ang ganda niyang sinabi mo. Kaya parang ngayon, ang question na gusto kong malaman, bakit nga ba nahihirapan yung mga Pinoy? Pagdating sa, alam mo yun, pagdating sa New Year's resolution, sa mga pangarap. Ano ba, ikaw ba, anong unang mo naiisip yan? Yun na, culture. Yan, culture. Kasi, kulang sa support. Hindi naman dapat i-blame yung culture, but yung culture, pag sinabi mo kasing culture for me, parang natural occurrence yan eh. Sa isang community. Like sa atin, mga Pilipino. Kaya ako sinabing culture kasi parang medyo ganun tayo eh. Sa umpisa lang. And then wala nung support, wala nung backup. So siguro sa culture natin, wala yung pag nagsimula isang tao, hindi ganun kalaki yung support para alam mo yun, ma-motivate. Kulang pa yung idea dun sa sinasabi ko eh. Pero mamaya siguro makakaisip ako ng example kung bakit ko nasabing parang kulang yung support. And then, ano pa ba yung mga reason kung bakit New Year? Yun yung tanong mo, di ba? Parang New Year, New Me. Bukod sa culture, ano pa ba? Siguro sa mga motivation or yung mga parang mga tao na nilulook up to natin, hindi ganun karami yung parang ganito na parang kasi tayo eh. Siguro lang. Kung marami yung mga, kasi Pinoy mahilig lalo yung mga common Filipino, mahilig sila sa celebrities. Siguro kung karamihan sa celebrities talaga, ganun na may maipapakitang like, ito yung New Year, New Me na, ito yung sisimulan ko, ito yung mga pagbabago na gagawin ko sa buhay ko. Siguro may napapanood siya ng maraming Pilipino, kagaya ng ganun. Madali tayo ma-inspire sa mga icons, sa mga celebrity. Siguro yun. Yung magiging fire para maging tuloy-tuloy. But, isa napapansin ko kasi parang hindi enough eh. Motivation. Good point yun, no? Na parang nakaka-block na sa New Year's Revolution ng mga Pinoy yung parang culture. Kasi sa culture, add ko lang. Kaya daw may ganun mindset yung Pilipino, parang hirap sila sa pag-angat. Kasi yung mga panahon na sinakop tayo dati, parang yung mga ninuno natin, sinasabihan na, Hindu ka lang, gano'n. Parang, lagi din na down. So, parang nasa genetics, parang gano'n. Genetics, pero
siguro napasa sa culture. Ah, Generation. Ano, di ba ikaw, pag may gusto kang gawin, or sa isang family, yung bata may gustong gawin, huwag mong gawin yung mahirap. oo nga, yun din eh, sa family din eh, no? Parang napasa siya in a way Oo. sa family. Siguro hindi lang natin ma-explain ng maayos, pero may ganun eh. May Yeah. ganun na parang ano, parang kulang sa motivation. Generational trauma ba? Hindi ko Oo. alam. Imbis na yun yung pagsisimulan unang-una, dapat yung family mo, yung loob ng bahay nyo. Minsan parang wala. Hindi ko naman siya na-experience, but may mga ganun eh. Na minsan yung magulang nila, or kapatid nila, or tatay, Ayun pa nanay. yung magda-down sa Oo, yun pa yung parang, ituloy mo yan. Sige, parang walang ganun eh. Walang, yun nga, siguro yun yung hinahanap ko kanina na point. Yung support system na kulang sa atin. Hindi ka guys, parang sa ibang kultura na parang go, go, go eh. Parang alam mo, kaya mo yan, suporta Chinese yan. culture, di ba? Pag Oo. meron kang gustong gawin, parang tinuturo sa akin, gusto mong gawin yan, mag-layout ka ng plan kung paano mo yung gagawin. Tapos may support system pa. Even sa mga Muslims, sa mga, makita mo sa Green Hills, di ba, halos lahat, Muslim yung mga nagne-negosyo doon. Yung pala, nagkaroon ako ng insight dito kasi meron akong tropa na nandun sa Green Hills. Kung meron pala silang network, man. Paano network? Yari, galing ka ng sabihin natin Mindanao, gusto mo magnegosyo dito, wala kang pera. Ang gagawin ng Muslim, kung kakilala ka niya, okay yung karakter mo. Ito, papayaramin kita ng puhunan mag-umpisa. Tsaka mo ko bayaran. Which is a typical Filipino. Walang ganun, kasi parang typical Filipino program na compare yun. Yung pa yung isa kong dadagdag. Kung bakit hirapan yung ganun. May mag-compare din kasi. Parang, yung success niya, kino-compare sa success ng iba. Kaya minsan iisip niya di siya successful. May ganun. Kumbaga, ayun yung nakikita kong isa pang reason why nahihirapan yung mga Pilipino. Pagdating dun sa ganyang klase ng pangangarap. Parang ganun eh. Yung nakita kong isa pang... Madaling maano eh, parang doon ka madaling ma-demotivate sa pagka normal mag-compare. Hindi normal yung ma-demotivate ka dahil kinumpare mo yun. Dapat yun yung gawin mo pang motivation eh. Sabihin natin kinumpare mo sarili mo. Hindi ko sabing mali sabing normal, but minsan parang hindi maiiwasan mag-compare. Minsan kasi yun yung parang nagiging ano natin, batayan natin. Pero minsan mali eh. Imbis na ma-motivate ka dahil kinumpara mo, kagaya yung sabi mo kanina, parang nade-demotivate ka pa. Pero ngayon ko lang nalaman yung sinasabi mo sa Muslim. Ngayon ko lang nalaman yung puta. Pero ang ganda no, ang ganda nung ganong klaseng ano na parang sabihin natin halimbawa ikaw, nandun ka na, may negosyo ka na doon, established ka na. Mas magandang karakter mo, kilala kita. Or sabihin natin hindi mo pa ako kilala, pero willing ako na magano. Tapos nakilala mo ako, halimbawa, pakilala naman ako sa'yo. Alam mo may support na ganun. Parang sa regular na Pilipino, pag sinasabi pag hindi ko sinasabing pag hindi Muslim, ganito, ganyan, okay? Ang hirap lumapit eh, no? Parang, culture nga. yun na nga eh. Parang, minsan mako-compare mo talaga. Kasi pag nagpupunta ako ng Green Hills, nagtataka ako yung mga Muslim pag uwian na. Makita mo sila, di ba? Pag nasa loob, makita mo parang tindera lang. Pag uwian na, mga nakaland cruiser eh. Putang ina. Ng paninda. Putang ina. Yung nga eh, mga sasakyan nila, tragis yan. Nagbebenta minsan minamaliit eh, sa bangketa. Pero pag uwi na, makita mo yung sasakyan, panis eh. Kumbaga, doon mo makikita talaga yung culture nila na low-key lang din. Parang Chinese nga, kumbaga, in a way, na may tulungan system, tapos humble lang, low-key lang. Tsaka parang kahit ang dami nila doon, parang hindi ko nakikita parang nagnanakawan. Kung tutusin, tabi-tabi sila doon eh. Nagnanakawan, tapos, sulutan, tapos, parang walang nag-aaway. Siguro may times na tao-tao yung mga yan na mag-aaway-aaway. Pero, most of the time, parang successful sila no? Pagdating sa business. Kahit sabihin mong ganun lang. Ngayon ko lang na-realize yan. Sinabi mo na ganun. Parang, bakit yung ganun Sobrang parang natutunan ko yan kasi tinulong ko eh. Tropa ko, bakit ganun eh? Bakit ganun? Parang lumalapit sila sa investor, parang ganun. Na in a form of parang tropa lang.
Para makapag-startup ng business nila, Tsaka parang may ganun. parang kapatiran sila, di ba? Oo, ganun sila eh. ganun May sila ganun sa sila eh. Brotherhood sila eh. yung brotherhood. Yun yung mean. Brotherhood talaga. True meaning of brotherhood. Walang iwanan. So, Mm. kumbaga, ang gagawin ng iba, yari ikaw, tinulungan kita, nag-start ka. Pag naging successful ka na, ganun din yung gagawin mo sa ibang gusto mag-umpisa. Mm. So, nagkikreate kayo ngayon ng community na lahat nagtutulungan. Mm. Kumbaga, walang bilangan pababa. Which is, doon tayo kilali, yung mga Pilipino sa pagiging crab mentality. Oo. Sad Pero, to say, sad to say. oo, But legit. Ganun let's be talaga. honest. Let's be honest naman. Wala nang sugar coating dito. Pero, ayun nga, yung napansin ko rin yun, yung nagbabarko pa ako. Yung mga Muslim talaga, ano sila talagang yung suportahan talaga sila pagdating sa mga, yung kakapwa nila Muslim din talaga na ano. Yun yung kaya medyo humanga ako sa religion na yun eh. Medyo umano, ano ba, sa religion ba? O sa, pero parang siguro ganun yung parang tinatak na sa kanila mula nung way of life. way of life nila, you know? Makikita mo din kaya, kahit mayayaman, hindi mo mapapansin ng mayaman, pero sobrang bait, Mm. sobrang generous. Na-create lang yung image nila na Muslim, ano nga, dahil sa Abu Sayyaf, tama ba? Kasi I think sa mga, ano dati, mga gera-gera dati, which is, Oo. noon pa naman. Pero in terms of business, in terms of culture-wise, pagdating sa pagtutulungan brother, Mm. ayun yung maganda. Oo, yun yung ano sa kanila. Yun yung titignan mo dun eh. Yun yung titignan mo dun. Yun yung positive na makukuha mo kung ano yung sa brotherhood nila, sa pagiging Muslim nila. Parang, Galing eh, no? parang di mo nga isipin na baka mamaya hindi nga nag-New Year's resolution yung mga yun. Baka ang resolution nun, way of life talaga. Araw-araw. So, no need, no, para sa akin, no need mag-antay. January 1, parang may magbago sa buhay. Tama ka dyan. Hindi mo kailangan talaga ng maghintay pa ng momentum. Sa'yo naman gagaling talaga yan eh. So, ikaw bro, pagdating dun sa mga napag-usapan natin kanina, ano yung tingin mong habit ng Pinoy, yung pwedeng ano, yung parang pwedeng i-remove or ma-improve pagdating sa pag-handle ng ganyan mindset about New Year's resolution para syempre magpatuloy sila. Ikaw, ano naiisip mo doon? Ang una ko naisip, unang-unang pumasok sa isip ko, na naging guilty ako before but hindi na ako ganito ngayon, yung manyana habit. Mamaya na. Tama ba yun? Mamaya na, mamaya na. Mamaya na. Dami kong kilalang ganyan ngayon na mamaya na, mamaya hanggang sa hindi na nagagawa. Nakakabwisit pa naman yun. Lalo't pag naging conscious ka na kasi sa ganyan, maano ka na eh. Parang marirealize mo na nakakabwisit pala ako noon. Lalo yung ganyan, lalo noon kasi nakatira pa ako sa lola ko. Tapos pag may inuutos, medyo may pagka-spoiled ako. So, mamaya na, mamaya. So, parang inayaan lang nila. Pero, na-realize ko nung tumanda na ako na puta, sablay pala yung ganun. Sobrang nakakabwisit pala yung ganun. Na-tolerate lang talaga. Ngayon, na-experience ko na siya sa ibang tao. Nakakaasar. Sobrang nakakaasar. Hanggang sa walang nagiging resulta. Yung mamaya mo, aabuti ng gabi. Aabuti ng 2 araw. Hanggang sa weeks, months, wala na. Hindi mo na nagawa yung dapat na gagawin mo. Yung pag share mo, naalala ko. Same na same tayo. Nung bata din ako, may ganyan din ako na pag ginutusan ako ng nanay ko. Yan eh. Hanggang sa, babalibagin na lang ako ng hanger ng nanay. Hindi ka kanina pa ito sinasabi yan, hindi ka pa kumikilos. Pero yun yung nakikita ko ngayon na yun nga, may culture nga tayo ng manyana habits. Bukod sa manyana habit, ano pa yung tingin mo? Ikaw sa yung life experience mo na parang, hindi lang sa'yo, but yung sa ibang tao din na tingin mo na parang sumasablay pagdating dyan sa New Year, New Me na yan? Actually sa akin, medyo deep to ah. Ako, self-awareness. Talaga. Kumbaga, pwede mo kasing gustuhin na gumanda yung katawan mo. Pwede mong gustuhin na yumaman ka. Pwede mong gustuhin na gumanda ng relationship mo. Ang question ko lang doon, bakit mo yung gusto? Hanggat hindi mo nasasagot yan, hanggat di mo alam yung reason why, kumbaga yung purpose ng bagay na gusto mong gawin. Para sa akin, kahit anong nahihirapan ka talaga. Pwede ka maging consistent, pero nahihirapan ka. Kaya pag nagawa mo na siya, mapapatanong mo sa sarili mo, ganda na yung katawa ko. So, what now? Kumbaga para sa akin, importante pa rin talaga yung self-awareness. Kaya ako, talaga dito parang advocate talaga ako.
na huwag kang mag-focus dun sa mga bagay na pinapang. Huwag kang mag-focus sa kulay. Mm. Magkaroon ng inner work. Mm. May nabasa na quote nung nakaraan, parang about sa lalaki doon, alphabet. You smell nice, you smell nice, make money, make deep connection with other people, and work on your inner self. Parang sa akin, ang ganda lang. Na parang makuha mo lahat yun. Parang as you transform yourself sa inner world, yung reflect nun sa mundo, magbabago. Automatic. Oo. Tama yun. Sarili mo lang yung kailangan mo munang i-focus no? Oo. Parang may narinig pa akong analogy niyan. Kaya nagsasalamin ka. May dumi ka sa mukha. Syempre, di naman pwedeng para maalis yung dumi mo sa mukha, ang tatanggalin mo yung nasa salamin. Illusion yan, hindi yan yung Hindi yan yung okay. In a way, yun yung pangarap mo. Pero ang dapat mong trabahuin, yung ikaw. Makes sense. Yung inner self. Tama. Ayun yung nakita ko talaga. Self-awareness. Oo nga. Sorry, medyo malaki. Hindi, tama, gets ko yan. Kasi yun yung dapat mo talagang hanapin kung ano yung reason kung bakit ka magsisimula sa Kahit gaano pa kababa yan, as long as yan yung pinaka-reason mo, ang masasabi ko lang, go with it. Kasi, sa akin before, share ko lang din. Kaya, may before and after din ako Talagang before talagang payat lang ako, tumataba, pero hindi ako nag-workout. Ang naging pinaka-motivation ko hindi heartbreak hindi heartbreak. Gusto ko lang talaga magmukhang yung sa Dragon Ball. Alam ko mukhang tanga to mukhang tanga tong na to. But, sobrang in-idol ko, may nakita akong parang, hindi siya AI image, hindi pa uso AI image yun. But para siya yung action figure ni Majin Buu. Yung parang second form niya yata, hindi ko lang maalala. Yung maganda yung katawan niya. Tapos, sa anime kasi medyo hindi ganun ka-detailed Pero yung action figure na nakita ko, sobrang talagang ang angas tignan. Sobrang angas na angas. Tapos, parang may nag-spark bigla sa isip ko na gusto ko maging ganito yung katawan ko. Hindi mo ang Majin Buu, pero gusto ko maging ganito yung katawan ko. Kailan mo naisip yan? Bago ako mag-workout. I mean, at what age? Siguro mga pa yun. Nagsimula ako mag-workout, nasa 20s ako So, pero grabe, na-imagine mo yung effect ng childhood memories mo para gusto mo yung bagay na yun. Imagine mo, bata mo pa na panahon. Oo. Tapos nakita mo lang. May nakita lang ako action figure niya. Napaka BS siyang pakinggan, pero nakukwento ko lang to sa mga close friends ko, pero yun talaga. Tapos, yung action figure na yun, parang sinave ko lang yun sa phone ko. And then, kapag minsan nade-demotivate ako, kapag binabalikan ko lang yung picture na yun, kahit gaano kababa yung reason nyo, minsan kasi pinagtatawanan lang natin sa isip natin yan na parang, tama ba na ito yung gawin kong ito yung motivation ko, parang gano'n na minsan. Parang, halimbawa, feeling nila napakababa, for example ulit, sa pag-workout. Minsan ang iniisip nila, para lang to impress others, to impress other people, or gusto magpa-impress sa babae. But, kung yun yung magiging motivation mo, kung yun yung magi-spark sa'yo para mapabuti mo yung dating mo, yung health mo, then why not? Kahit gaano kababa yung reasoning mo, dapat go mo yan. As long as nagpa-progress ka. Oo, magpo-progress ka talaga. Oo, matutulungan yung sarili mo. Kaysa naman nasa bahay ka lang, labas ka lang nagpa-resulta ng ibang tao. Oo. Tama yun. Maigi yung gano'n. I think ang dami nakarelate. Oo, maraming mga dyan na minsan hindi nila ini-entertain yung thought na namomotivate sila sa isang bagay kasi hindi, ang baba nito para maging motivation ko. Ang baba nito para maging ito yung dahilan ko kung ba't ko gagawin to Pero, dapat maging self-aware sila na kung enough yun, kung dun mismo nanggagaling yung fire, kagaya sa akin, yung action figure ni Majin Buu, dun nanggagaling yung fire, then why not? Minsan, yung iba, mas big deal yung pinanggagalingan. Like, health problem talaga. Yung iba, ganun Pero yung iba, hindi kailangan ng ganun Yun ang hintayin. Hindi mo na kailangan hintayin na
Kaya, lifestyle na lang talaga yun. Hindi Oo. na lang para gumanda yung katawan mo, yung maging healthy ka na lang. Minsan naman yung iba, parang nako-corner sila kasi diabetes, hypertension, nako-corner sila. And then, tsaka sila gagawa ng hakbang para ma-transform or ma-upside down yung buhay nila na ito, hindi ako healthy before. Pero hihintayin mo pa ba yun? Diba? Habang kinukwento mo yan, medyo subtopic lang. Pero naalala ko, meron akong malapit na family members ko. Ang lifestyle niya talaga, overkain, overinom. Parang nakikita ko na sa kada post niya ata sa social media, puro ganun talaga. Tapos, parang siguro mga lately lang ata, bigla siya nag-chat. Sabi niya sa akin, may sakit daw. Kailangan niya daw pa kasi may ano sa libo. Tapos parang gusto niya na magpagamot. Tapos Ano sa liver niya like? parang something about sa liver na kailangan madurog ata. Shit. Gawan. Sablay na sa diet niya. Pero, ang question ko kasi doon, ilang years mo nang ginagawa, hindi mo pa na-notice na mali. Ang iniisip kasi ng ibang tao pag nagkasakit, parang kambahan ba eh. Parang hatama sa loob. Pero without them knowing, ina-accumulate na nila yun every day. Tangina yun, no? Ayun yung ano ko. Marirealize mo lang pag may nararamdaman ka na. Kaya pala magde-decide magbago pag may nararamdaman. Self-awareness. Doon, papasok yung self-awareness. Like, tsaka ka lang naging aware nung may naramdaman ka na, pero hindi ka nagiging aware na yung na meron kang bad habit na nagbi-build up. Yeah. So, yun yung ano, ayun yung mga nakakuha natin yung self-awareness. Magkaroon ka ng kahit mababaw na reason para mag-umpisa. Na hindi mo na kailangan pong magantay. Ano yun? Mga tragic scenario para may magbago sa buhay. May mangyari pa sa hihintayin mo pa ba? Wala, sablay yun. So, ayun, yun yung mga magandang natutunan natin. Ikaw, brother, anong biggest learning mo dito sa topic na? Siguro yun, yung pag hindi mo kailangan maghintay ng momentum. Like any time of the year, have that kind of mentality na every time of the year, simulan mo na kung ano yung gusto mo simulan. And pinakamahalaga sa lahat, yung self-awareness talaga. Yun yung pinaka-core. Siguro sa dami ng sinabi natin kanina, sa dami ng mga na-share natin kanina, yung self-awareness yung parang pag-focus and pagsimulan muna. Like, maging aware ka na ito yung gusto kong mangyari. Maging aware ka sa ginagawa mo and maging aware ka sa every step of the way. Kung ano man yung ginagawa mo, kailangan maging aware ka kasi once na mawala yung self-awareness mo, doon ka ulit pwede lumigo ng landas eh. Doon ka ulit pwede maligaw. Kaya baka magkaroon ka lang ng fake motivation. Kung pag fake motivation yan, nakakatakot yan. Like, ang dami mo nang na-invest na time. And then, nung nawala na yung motivation mo, nung nawala na yung fire, wala na, tigil na. Sablay na ulit. Ganda na sinabi. Ako din, ang natutunan ko dito, biggest learning. Although alam ko na, self-awareness na. Dumadami na yung tao dito eh, no? So yun, self-awareness na yung natututunan ko kasi parang prior pandemic na parang na-realize ko kanina habang ginagawa ko yung topic natin. Nag-start ako magkaroon ng self-awareness through meditation. 2020. Parang nabanggit mo yung before. Na na-realize ko yung situation ko that time to where I'm at right now. Sobrang layo. Parang yung mga dating pinapangarap na sa akin. Kumbaga doon talaga ako nag-start mag-grow. Yung naroon sa sarili ko, yung self-awareness. Yung discipline. At yung meditation talaga, iba talaga yung sa akin. Nakaroon tayo ng topic about meditation. Pero basta sobrang grabe i-try. Ay mag-research din kayo about meditation kung anong naging impact nun sa ibang. So, sa akin na yun, para ako, ano mo yung tinanim na halaman, lumalago. Parang every year. Kahit hindi ako consistent, kahit mapahinto ng ilang pagbalik ko ng meditation, parang mas malupit na. So, yun yung natututunan. Siguro maganda yung pag-usapan natin yun next time. Kasi, maraming sobrang deep ng meditation. Minsan,
feeling ko yung knowledge natin ngayon hindi pa enough to fully understand kung ano talaga yung benefits and yung pwedeng maging downside ng meditation. Kasi nung isang araw, actually kahapon lang yun, may pinapanood akong video about sa nagsisimula yun eh. Type of meditation din, type of yoga siya na parang sobrang pwedeng mawala ka rin mawalan ka na sa tamang consciousness. But kapag nalagpasan mo naman yun, kapag nagawa mo ng tama yung yoga na yun, para siyang alam mo ba yung drug na DMT? Narinig ko. Pero, DMT. ano ba siya? Parang 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 ganun. Parang ganun. But positive yung effect niya. Positive yung effect niya. So, may mga time ng ganun. But, ayun nga, meditation, yoga, malaki yung malaking benefits yan. Magandang bagay na pag-usapan niya next time. pero yun, siguro manifest natin, Coach Ras, baka nang Oo nga, no? si Coach Ras, di ba? Oo. Yun talaga yung parang yung tao Kailangan naman eh. dito sa Pilipinas. So, siya rin talaga yung nag-open up sa akin sa meditation. Kaya, siguro one day, no? Manifest natin, Coach Ras, dito. Bibigyan tayo Siguro ng value ba? siguro maganda masakto yun sa episode na i-record natin, no? Tsaka yung nga, Baka sobrang lupit na natin. Madaming tayo subscriber. Kaya kung bago alam dito, mag-subscribe ka na. Pag sumikat ka na. oo. So, yun. Siguro, ngayon, medyo late din kasi tayo nagsimula ngayon. Naalala mo yung nagpunta tayo dito. Ay, hindi. Wala yatang pasok nun before yung nagpunta tayo dito. Naalala mo? Meron, pero wala pa sila. Mas maaga tayo. Mas maaga tayo nun eh. Pero, oo nga. Ngayon kasi parang late na rin kasi kaya parang dumami na rin yung tao. But ayun. So, siguro it's time to wrap things up. But ayun na nga, I hope you learned something from that. And self-awareness talaga. Yun yung pinaka gusto ko i-push dito, yung self-awareness na nabanggit mo kanina. Kaya kayo mga brother, comment nyo naman sa mga because doon yung question kayo. Comment nyo din para sa next topic pag-usapan. Okay, sige. So yun lang guys. Thank you all for watching and see you again next time. Peace.